When you invest in stocks, you invest in businesses. Nung una kong marinig ang salitang direct stock market investing, akala ko pangmayaman, as in super pangmayaman lang ang investment na ito at dapat expert ka sa larangan ng pag-invest sa stock market. Pero nagkamali ako dahil pwede palang mag-umpisa kahit sino basta may tamang kaalaman ka. Posible nga bang yumaman ang isang tao sa pag-invest sa stock market? Aba, syempre, disclaimer lang, hindi po ako trader. Ako po ay isang long-term direct stock market investor. Sobrang magkaiba po yan. Bakit ko ito binanggit agad ngayon? Kasi medyo marami-rami na rin naman ako mga videos explaining investing sa direct stocks, and then maraming nagtatanong, paano po ba yan? Paano? How? At syempre dahil sa mga how, sinagot ko kung paano, pero hindi naman ginawa ang unang hakbang, ang paglalaan ng panahon para magkaroon ka ng kaalaman sa tamang pag-i-invest sa direct stocks. Akala kasi ng iba, kapag ka mag-invest sa direct stocks, magbibigay ng pera and then, voila! Wow! Mayaman na! At dahil nga walang kaalaman or meron kaya lang limitado dahil nga ayaw talaga nilang mag-invest ng panahon, so may mga sumusubok na mag-invest sa direct stocks. At dahil hindi nila fully na-understand how this stock market investing works, kaya ang ginawa nila, kakapiranggot lang na shares ang nabili, and then, nagulat pa noong nakita nila yung portfolio nila na pula. Ibig sabihin, lugi. Bakit? Nalugi naman. Of course, napaka-volatile kaya ng direct stock market investing. Anytime, pwedeng mawala ang pera mo. But, if you know what to do during those time na red ang portfolio mo, then, bakit ka mababahala? Noong naintindihan ko talaga yung sinabi ni Warren Buffett na kapag nag-invest ka sa stock market, nag-invest ka sa negosyo nung binili mong stocks. Kaya nga ako, I have 34 companies or 34 stocks sa direct stock market portfolio ko ngayon, at bawat stocks na hinawakan or pagmamay-ari ko sa aking portfolio, naintindihan ko kung bakit ko yan binili. Hindi ako nagtitrade. I invest doon sa mga bigating negosyo or yung mga tinatawag nating blue chip companies. Dagdag pa nga ni Lolo Warren, ang favorite holding period niya sa direct stocks ay forever. Kaya nga naman, kung hindi ka komportable na i-own yung stocks na yun for 10 years, then don't own it in 10 minutes. That's why you need to understand ano ang objective mo, bakit binili mo yung kumpanya sa direct stocks na yan. Hindi ka yayaman kung gaya-gaya putumaya ka lang. Nadadala ka lang dun sa mga hype. Uy, bilhin mo to, uy, bilhin mo yan. Hindi ka nga naglaan ng panahon para maintindihan ano na nangyayari sa negosyo noong kumpanya na yon. Kaya malaki talaga ang kaibahan ng mga nagtitrade and of course, noong mga nag-i-invest for long term. Dahil ito ang dapat mong tandaan. Nakisosyo ka doon sa matatag ng negosyo. Kaya kung nais mo rin na makisabay at maambagan ka noong yaman, noong matatag na negosyo na yon by owning shares of that company, then you must have that long-term mindset as well. As mentioned, I have now 34 companies sa aking direct stock market portfolio. Paano ako kumikita dito at bakit ko nasabi na papunta na rin ako doon sa aking financial goal in this direct stock market? Because sa direct stock market, we have two ways to earn. Yes, kaya talaga naman pwede talaga tayo yumaman din. Una, yung tinatawag na dividend. Pwede tayong kumita sa direct stocks through cash dividend, or some companies, they give us shares or stocks dividend naman. Now, you have to take note, hindi lahat ng mga kumpanya na nakalista sa stock market or even yung mga blue chip companies nagbibigay ng dividends. Bakit? Kasi
yung dividends, ibig sabihin, malaki yung kinita nila. And some companies, they decided not to give dividends kasi 'di ba parang yung dividends parang bonus yan sa atin na mga kasosyo nila. So hindi sila nagbibigay ng dividend, or some kumbaga medyo maliit lang yung binibigay dahil yung pera na kinita doon sa kanilang negosyo ay nire-reinvest po nila yan para mas lalo pang lumaki ang kumpanya na pagmamay-ari nila. And of course, maaari din yang mapakinabangan nating mga shareholders through that capital gain. Yes, yan po ang pangalawang paraan para tayo ay kumita sa direct stocks. Capital gain. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, ikaw ay bumili ng Jollibee Company, di ba? Mga nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan ata, di ba? Na talaga namang malaking balita yung merong Chicken Joy na tuwalya, di ba? Pero, dahil nga, matatag na ang Jollibee, aba, lalo pang sumipa, 'di ba? Ang value ng Jollibee stocks. Alam niyo po ba, just for today, I have 22% na gain sa Jollibee. Ibig sabihin, nag-appreciate na ang value. And the good thing, when you understand investing sa direct stocks, you have to make sure na kapag ikaw ay nakakatanggap ng dividend, malaki yung dividend na natatanggap mo. Halimbawa, may mga kumpanya na nagbibigay ng 5 pesos per share na dividend or 2 pesos per share na dividend. Ang tanong, ilang shares ang entitled ka na makareceive ng 5 per share na cash dividend? Halimbawa, you own 10 shares of that company na nagbibigay ng 5 pesos per share na dividend. So more or less, you'll receive 48 pesos plus na cash dividend. Bakit more or less 40 plus pesos? Because meron po yung bawas na withholding tax. But, kung naintindihan mo talaga, mayroon ka na talagang tamang kaalaman and you have that belief doon sa kumpanya na you own, di ba? Matatag na kumpanya, negosyo yung pinag-investan mo talaga. Alam mo na you will hold that company in the long run. Of course, you are regularly buying shares of that company. Madami kang shares na na-own ngayon. At nung nag-declare ng dividend, 5 pesos per share, you own 1,000 shares. Or you own 5,000 shares. Then 5,000 shares that you own in that company, multiplied by the 5 pesos cash dividend that they declare, how much ang pera na pumatak sa'yo? Passive income yon. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-i-invest sa direct stock, kailangan mo ding maintindihan na padamihin ang shares na pagmamay-ari mo para talaga posible na yumaman ka doing direct stock market investing. Ganon din sa capital gain, di ba? Nag-appreciate ang value over time. But, nag-appreciate ang value, kaya lang 10 shares lang ang pagmamay-ari mo. 5 shares lang pagmamay-ari mo. Naging 898 na. Nung binili mo, 500 pesos, pero hindi mo na nagdadagdagan pa. At nag-appreciate na to 800 to 1,000 pesos per share. Siyempre, we are talking about long term dito, hindi po to, nag-appreciate ng ganyan, kabilis lang, in a day, hindi po, di ba? Kung hindi mo dinagdagan ng shares mo, ganun din po yung effect. So, hindi mo ma-appreciate at hindi mo masabi, kalokohan, yayaman sa stock market, wala naman akong kinita. Bakit? Hindi mo nadagdagan ang shares mo. At bakit hindi mo nadagdagan? Dahil wala kang tamang kaalaman at wala pang disiplina. Lalo na kung takot ka na, magdagdag ngayong may crisis. Nako, wag na. Nakikita ko ngayong portfolio ko na pulang-pula. Bakit ako magdadagdag? Yon. Kaya nga, kapag may kaalaman ang isang tao at may disiplina siya, ay talaga namang maghahakot ng shares. Lalo na last year, 2020. Wow! Ang sarap maghakot. Ang sarap mag-shopping. Hindi nakakatakot mag-invest kapag meron kang mindset na ito ay pang long term. Again, at yung pera na ilalagay mo sa stock market, hindi ito yung pera na gagamitin mo after 6 months or after 1 year. That's why you have to remember, when you invest in direct stocks, ito po ang una mong dapat na gawin. Meron kang emergency fund. Yes,
kailangang maipasok ko dito na dapat ang isang taong papasok sa stock market at nais niyang yumaman dito, dapat may emergency fund. Why? Hindi naman pwede na kapag nagkaroon ng emergency sa bahay ninyo, sa pamilya ninyo, yung pera mo sa stock market ang kukunin mo. Nabahaan kayo, nasunugan, kukunin mo yung pera sa stock market. Paano kayo yaman? Di ba? Tapos, kailangan meron ka ding insurance. Yes, kasi wag mo namang ibuhos lahat ang pera mo sa stock market without you having enough or proper protection. Why? Hindi po yan automatic na mapupunta sa family mo. What if ikaw yung breadwinner ng family? Kinuha ka ng maaga. Ano yung pwede nilang makuha? Dapat yung sa stock market mo, naka-last will yan. But if you have insurance, instant money, makukuha ng family mo from your insurance coverage. Pangatlo, dapat meron ka talagang healthcare account. Napakahalaga na meron ka talagang healthcare dahil kapag ikaw ay nagkasakit, alangan namang isugod na sa ospital. Tapos, meron nang i-charge ang doktor. Siyempre, sa panahon ngayon, ang mahal magkasakit. Tapos, kung ang pera mo nasa stock market, nakaipit, paano? Diba? Pwede mo bang sabihin sa doktor, naku dok, pwede po bang gamutin niyo ako? Magwi-withdraw lang ako sa stocks ko. Ngayon, kung halimbawa, bagsak ang stock market, pwede bang sabihin, ay dok, bagsak pa lang stock market, pwede po ba magbayad ako sa inyo kapag nakabawi na ako? Ito po yung aking stock market portfolio. Pwede mo bang sabihin sa ospital yan? Of course not. Kaya dapat naproteksyonan mo, naproteksyonan ang pera na naka-invest sa stock market. Again, kasi may objective ka dyan eh. Ano yung goal mo? Bakit ka naglagay ng pera sa stock market mo? Hindi para kaagad kumita ngayon, mag-payout. Diba? Na parang, gagayahin ko siya kasi ito yung nangyari sa kanya. No. Dapat mong naintindihan at dapat meron kang specific na dahilan bakit mo ginagawa yung pag-invest sa stock market na yan. At pang-apat, kailangan meron ka talagang cash flow. Yes, hindi pwede na umaasa ka lang sa sahod mo pag nag-invest ka sa stocks. Kasi, manggigigil ka na-frustrate ka lang eh. Bakit? Nako, limitado lang yung sahod mo, tapos ang dami mong gustong bilhin na stocks. Kaya dapat, palakihin mo yung cash flow mo para kapag meron kang another source of income, like meron kang side business, o di yung extra income mo, ipangbili mo ng stocks na ninanais mo. Diba? So, kailangan proper yung mindset bakit ka nag-invest sa stock market. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware na possible na yumaman sa pag-invest sa stock market.